Magandang araw po sa inyong lahat. Sa video po na ito at sa iba pang mga susunod na video, ipakikita ko yung pag-repair ko ng mga junk inverter welding machine board. Ito po yung mga board na binili ko ng mura sa junk shop. Paminsan-minsan meron silang mga sirang welding machine na binabaklas. Makikita nyo sa mga board na ito, kinukuha nila yung aluminum heatsink. Gaya nito na mukhang tinabas pa ng grinder para makuha yung heatsink ng bridge rectifier. Ito namang mga single board inverter, ganun din, kinukuha lang nila yung aluminum. Tapos itong mga PCB, kadalasan tinatapon na lang nila. Kahit junk na yung mga board, sa palagay ko buo pa naman yung mga pyesa nito. Sa video po na ito, susubukan kong buhayin yung mga board na ito. Malalaman natin kung ano yung sira at kung bakit na junk itong mga welding machine. Ang una kong gagawin ikakabitan ko muna ng mga kulang na pyesa para mapagana yung board. Simulan ko sa 310 volts DC power supply. Bali kakabitan ko ito ng bridge rectifier at yung dalawang voltage divider capacitor. Dito naman sa auxiliary power supply, sa visual inspection pa lang, kita ko na nasabog yung bypass capacitor. Papalitan ko na din muna yan bago ko pa paganahin yung board. Ito nga palang pin header na ito ay test point ng 310 volts DC. Ipakikita ko din sa inyo mamaya, dyan tayo magte-testing. Yung mga electrolytic filter capacitor ng auxiliary power supply nawawala na din. Kailangan na ding palitan. Sa palagay ko, bago na junk itong inverter welding machine, galing na ito sa manggagawa. Kaya noong hindi niya ma-repair, kinahoy niya yung ibang mga pyesa. Ito na po, kinabitan ko na ng bridge rectifier, pati yung voltage divider capacitor, at yung maliliit na electrolytic capacitor. Sa unang pagkakataon, susubukan po nating buhayin itong board. Noong nag-supply ako ng 220 volts sa saksakan, ang una ko napansin hindi nag-click yung relay. Ngayon, sukatin natin yung 310 volts DC dito sa test point. Yan po, meron namang 310 volts DC. Sa board na ito, ipakikita ko sa inyo kung ano ang mangyayari kung hindi nag-on yung relay. Ito po, kakabitan ko ng 220 volts, 200 watts na bombilya bilang load. At pagmasdan nyo mabuti kung ano mangyayari. Napansin nyo, umilaw sandali yung bombilya tapos namatay na din kaagad. Tapos kung sukatin natin ng voltmeter, hindi na 310 volts, mababa na. Bali ang nangyari dito, uminit na yung PTC. Kaya tumaas na yung resistance niya at yun, kulang na yung supply na kuryente. Tingnan nyo yung voltahe, tumataas na uli kasi lumalamig na yung PTC. Ganyan po nangyayari kung hindi nag-on yung relay para i-bypass yung PTC. Kaya yung mga welding machine na kapag in-on namamatay din kaagad, malamang may problema sa relay o kaya sa 24 volts output ng auxiliary power supply. Siya nga pala, may nauna na akong video pinapaliwanag yung gawain ng PTC thermistor sa circuit. Nasa description po yung link sa video at panoorin nyo rin po para sa higit pang kaalaman. Ngayon, alam na natin ang problema nito ay hindi nag-on yung relay. Pagtuunan naman natin ng pansin itong auxiliary power supply. Binaligtad ko yung board para lang madali kong masukat yung output voltage ng auxiliary power supply. Bale, doon ko susukatin yung output voltage sa positive lead ng electrolytic filter capacitor. Naghina nga pala ako ng kapirasong wire sa ground ng board para madaling kabitan ng negative test probe gaya nito. Tingnan nyo dito sa circuit diagram, ito yung tatlong electrolytic filter capacitor ng auxiliary power supply. Kapag itest ko yung positive lead ng mga electrolytic capacitor, halos walang voltahe. Pangkaraniwan sa mga ganitong
board, dapat sana may 24 volts at 15 volts output yung auxiliary power supply. Kaya eto, alam na natin ngayon na hindi gumagana yung auxiliary power o low voltage DC power supply nitong inverter welding machine. Kahit nga pala bunutin na natin yung saksakan, may mataas na voltahe pa rin sa board dahil may karga pa yung mga malalaking electrolytic capacitor. Kaya bago ako magpatuloy, dinidischarge ko muna gamit yung bumbilya para hindi tayo makuryente. Itong IC na LNK626 ang nagbibigay ng signal dito sa transformer para magkaroon ng low DC output voltage mula sa 310 volts DC supply. Para gumana yan, kailangan nito ng mga resistor. Bale, checking ko isa-isa yung mga resistor gamit ang ohmmeter. Tingnan nyo po sa circuit diagram at dito sa board, mayroon niyang tatlong resistor na nakaseries na ang value ay 33 kilo ohms bawat isa. Ito, okay naman lahat. Malapit sa 33K ang reading ng ohmmeter. Meron din niyang resistor galing sa feedback coil ng transformer na ang value ay 43 kilo ohms. Tapos yung 43 kilo ohms nakaseries sa 10 ohms. Ito, okay naman. Susunod kong testingin itong feedback resistor. Parang mali yung value. Tingnan nyo sa schematic, dapat nasa 5.6 kilo ohms yan. Kaso, yung resistance na nababasa ng ohmmeter ay sobrang taas. Nasa 10k ohms. Kapag kasi nag-test tayo ng mga resistor na nakakabit sa board, posibleng mabasa ng ohmmeter ay mas mababang resistance. Pero, hindi dapat sobrang taas kumpara doon sa value ng resistor. Bale, tinanggal ko po yung resistor para mapalitan. Makikita nyo, napakaliit lang nung resistor. Madalas nasira ng inverter welding machine ay yung mga ganitong chip resistor o SMD resistor, kagaya nito. Nagiging open o no resistance. Pinalitan ko lang ng bagong resistor at testingin natin uli yung reading sa ohmmeter. Ayan po, pakita ko sa inyo, ganito dapat yung reading sa ohmmeter. Makikita nyo, malapit doon sa value ng resistor na 5.6K. Hindi katulad kanina na sobrang taas ng resistance reading. Ngayon, tingnan natin kung naayos na. Pag kasaksak ko sa saksakan, narinig ko na nag-click yung relay. Tapos yan po, test ko sa connector ng fan, meron na ding nasa 24 volts. Bale, sinasabi ko lang na 24 volts, yun kasi yung nominal, pero walang problema kung mataas ng konti. Kung baligtarin ko uli yung board, makikita nyo, pag tutok ko sa positive LED ng electrolytic, meron ng nasa 24 volts at 15 volts. Yung 24 volts ang supply sa fan at sa relay. Yun namang 15 volts ang power supply ng PWM controller. Kaya ayan po, palagi ko naayos na natin yung auxiliary power supply. Ang sira pala nito ay isang napakaliit lang na resistor. Ngayon, bago ko palagyan ng IGBT at fast recovery diode, testing ko muna kung may signal yung gate driver circuit. Bale, kinabitan ko ng oscilloscope yung primary ng gate drive transformer. Kung gumagana yung controller, may AC signal dapat tayo makikita. Ito po okay naman, kaya ngayon kakabitan ko na ng IGBT.
At sa wakas, kinabit ko na yung dalawang IGBT at mga fast recovery diode. Kinabitan ko ng dalawang oscilloscope probe yung dalawang dulo ng secondary coil ng toroid transformer para makita natin kung meron ng AC output voltage. Ito okay na po. Ngayon na meron ng AC voltage yung secondary ng toroid transformer, dadaan yun sa fast recovery diode para magkaroon ng DC output yung welding machine. At yan po, pag test ko gamit ng test light, okay na, may output na yung inverter welding machine. Tapos, sukatin natin voltahe gamit ang multimeter at yan po, yung output nasa 66 volts. Sigurado po ako na naayos na natin itong junk board ng inverter welding machine. Bale, ni-reverse engineer ko yung mismong board na ito kaya mayroon po akong kumpletong circuit diagram. Mag-comment na lang po kayo kung gusto niyo ng kopya at bibigyan ko po kayo ng libre. Mainam na reference yung circuit diagram na ito kasi generic o magkakapareho lang halos ang design ng mga single board inverter welding machine gawa sa China. Hinihiling ko lang po na paki-like ang video, paki-follow ako sa Facebook o kaya paki-subscribe sa aking YouTube channel. Paki-share nyo din po ang video sa mga kaibigan nyo na maaaring makinabang din sa ganitong content. Huwag din po kalimutang mag-comment, lalo na kung mayroon kayong katanungan at susubukan nating sagutin. Maraming salamat po sa panonood.